Okay, pakilakas lang kapatid ha. Oo. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po si Presi Gonzales. Ako po'y umaaten na po. Madalas, kaya lang po, nito lang po talaga ako nakakilala at tumanggap sa Panginoong Jesus. Noong September 5, 2024, 8:45 p.m. sa pamamagitan po ng ating mahal na pastor na si Pastor Noel. By the grace of God po, marami pong binago sa akin ng Panginoong Jesus. Ang pagiging mainitin na ulo po at nabawasan at patuloy po na puro good vibes lang po kahit po maraming problema ang dumarating. Pinagbago din sa akin ay ang pagpapatawad. Sa totoo lang po, hirap din po ako magpatawad. Pero dahil po sa nakilala ko po ang ating Panginoong Jesus, binago niya po yun sa akin. Amen. Salamat sa taong ginamit ng Diyos kay Ate Josie. Amen. Salamat po, unting-unting nababago ang lahat. Salamat din sa ating Panginoong Jesus sa sobrang laking improvement sa akin. Mas masarap po pala kapag nakatanggap ka ng salita ng Diyos, at lalong mas masarap kapag tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa buhay mo. The best feeling, kahit na may problema, patuloy lang pagdarasal at magtiwala tayo sa Kanya. Yan lang po. Maraming salamat po. All the glory belong to God. God is good all the time. Salamat po. Maraming salamat po. Amen. God. Okay, si Presi po, no? Sa aming mga conversation, noon pa man ay 2 years ago ay naimbitahan na siya ni Ate Josie nyo. So may mga dumating na mga iba't ibang pagsubok, marahil, and then hindi siya na nakapagpatuloy, at for what reason ay sabi ko sa kanya, ito na ang divine appointment sa iyo ni Lord, at nakita naman natin yung kanyang regular na pagdating sa simbahan. So ayun, hanggang sa nakita nga natin na kailangan nga talaga ang gabay patungkol sa tamang pananampalataya sa Panginoon. So ayun po, at purihin ng Panginoon sa ginawang pagtagpo sa Kanya, hindi lamang sa Kanyang mga pinagdaraanan, kundi yung pinakamalaking problema ng sangkatauhan ay walang iba kundi ang kaligtasan, no? Kailangan natin through Jesus Christ. Okay, maraming salamat kay Presi. Okay, now from Ichinomiya, siya po ay kaibigan ni Erlinda, at sige po, hindi na ako magsasabi pa ng iba kundi marinig natin ang kanyang patotoo kung paano siya nakakilala sa Panginoon. Okay, tawagin ko si Brenda. Okay. Good afternoon po. Good afternoon. Basahin ko lang. Ako po si Brenda Lynn Kurimoto, na nakatira dito sa Japan, na may isang anak na babae. At isang single mom. Natatouch po kasi ako. I praise God sa isang pribilehiyo na makasama ko sa gawain ito. Nung
work, sa family, sa sarili ko po, sa gala, yung obligation sa Pilipinas. Na akala ko po ano siya, yung sapat na siya sa life ko. Kasi yung maganda po yung buhay. So, nawala yung spiritual relationship with God. Then lately, dumating yung matinding pagsubok ko. Yung na-trigger po yung severe anxiety. Na nag-trigger siya ng severe panic attack. Tapos napunta siya sa depression. So yung mga physical symptoms, sobrang hirap po. So, from 47 kilos, talagang nag-down siya ng 39 kilos in 1 month. Yung hope na naisip ko na lang na umuwi na lang sa Pinas. So hanggang dumating yung time na inaya ako ni Sister Erlinda na mag-church. So dun ko naramdaman kung gaano ako kamahal ng Diyos, na may gagamitin siya isang tao para tulungan ako mapalapit sa Kanya muli. Amen. So I start to go to church again every Sunday. Tapos sinama din ako ni Sister Erlinda sa care group nila, si Pastor Noel. Nakilala ko si Pastor Noel. Every Wednesday, I praise God sa buhay ni Pastor Noel. Ginamit ni Lord para maunawaan ko ang salita ng Diyos. Hanggang yung July 3 this year, muli ay tinanggap ko ang Panginoon. Si Jesus Christ sa puso ko po. Unti-unting nagkaroon ako ng hope, ng strength, physically, mentally, at higit sa lahat, spiritually. Amen. Kaya sa oras na ito, this day, yung nagdesisyon po ako na sumunod sa pagbabautismo. Ayon nga po sa aklat ng Biblia, Galatia talata 2, versikulo 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. To God be the glory. Amen. Praise God. Praise God. Maraming salamat, Brenda, no? At talagang purihin ng Panginoon. Very gracious talaga ang Panginoon. At talagang tapat ang kanyang pangako noon, ngayon at magpakailanman. Dahil talagang wala 24 hours, hindi tumitigil ang Panginoon para katagpuin ang lahat ng sangkatauhan. Dahil wala talaga tayong kapahingahan, katagumpayan sa mundong ito kung tayo ay mananatiling hiwalay sa Panginoon. Kaya ang Diyos po mismo ang umaabot sa iba't ibang kaparaanan at talagang napakahalaga. Kaya nga minsan nasasabi ko po sa inyo na kung bubuksan natin ang puso ng Panginoon ay ang mga pangalan natin ay nakasulat sa kanyang puso. At hindi siya tumitigil hanggat hindi tayo tumutugon sa kanyang panawagan na siya ay ating tanggapin, kilalanin at papasukin sa ating puso, dahil doon lamang tayo talaga makakatagpo ng tunay na buhay kahit nandito pa tayo sa lupa. Amen. Amen. Maraming salamat, Brenda, purihin ang Panginoon sa buhay mo. Praise God. And then sa mga ginamit ng Panginoon tulad ni Erlinda, si Presi, si Ate Josie, at higit sa lahat siyempre ay ang God's Word and God's Spirit na siyang napakahalaga sa ating kaligtasan. Okay, ngayon po naman ay isa pa nating kapatid from Ichinomiya, at kanyang may bahay ay nabautismohan na rin po nung panahon na
na siya ay naandito at ngayon sa biyaya ng Panginoon ay dumating naman yung kanyang husband na naging bahagi rin ng aming mga prayer request ng time na yon at ngayon ay nandito siya sa buhay ni Lloyd. Okay, Lloyd, okay lang. Talaga sa buhay namin lahat. Good afternoon po. Ako si David Lloyd dito po. Nung bata ako, tinuruan ako ng nanay ko na when you need help, you pray for guidance. When you overcame it, you thank Him. Yung daddy ko naman po, sabi niya, don't forget to thank Jesus every time. Regardless of life, always trust Him and have faith intact to your heart because God loves His children all the time. Ginamit ko itong gabay habang tumatanda ako. Ngunit isang araw, binigyan ako ng matinding pagsubok ng ating Diyos na agad naman akong nagpatalo sa tukso. Nagkasagutan kami ng nanay ko na nauwi sa paglayas ko sa bahay. Nagdulot din to ng hindi namin pag-uusap ng ilang taon. Nasubukan ko din yung magbisyo at gumawa ng hindi maganda na hindi may isip ng tao na isang tao na gumawa ng ganitong bagay. Ilang beses na akong pinagsasabihan ng pamilya ko, ng mga tunay kong kaibigan, ngunit sirado ang tenga ko at hindi ko pinapakinggan lahat ng sinasabi ng payo nila. Until one time, summer of 2013, Sunday morning, sa Pilipinas ako, papasok ako sa trabaho. Naglalakad ako, papasok sa trabaho, meron akong narinig na banda na tumutugtog. Hindi ko narinig yung mga salita sa kanta, pero tanging ang mga instrumento lang ang naririnig ko. Agad ako naging curious ako at hinanap ko kung saan ito. Pagpasok ko, ang gulat ko, kinamayan kagad nila ako, winelcome nila ako, binigyan ako ng maupuan. Kinalabutan ako noon at agad ko naramdaman yung presensya ni Jesus. Na feeling ko binuksan niya yung puso ko, nabigyan liwanag yung mata ko na may pag-asa pa, kaya pang magbago. Hindi ako nabingi nung time na yon. Narinig ko kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos na laging tinuturo sa akin ng mga magulang ko. Simula noon, tinigil ko na lahat ng bisyo ko, gumawa ako ng tama, naging mabuti akong ehemplo sa mga kaibigan ko, sa mga anak ko. Humingi rin akong kapatawaran sa mama ko. Sinikap ko na kada linggo makapag-worship ako, mapasalamatan ko ang ating Diyos. Nagtiwala ako sa Kanya at binayaan niya ako ng napakabuting asawa na isang Kristiyano at mahal na mahal si Jesus. At dahil doon naging susi ito para makilala ko din si Pastor Noel at ang Emmanuel Christian Fellowship. For almost 12 years singing and worshiping Jesus since 2013 hanggang ngayon, finally mababaptize na ako at handa na akong maging disipulo ni Kristo at anak ng ating Diyos. Amen. Amen. Praise God. Okay, maraming salamat Brother Lloyd. So napaka gandang mga istorya sa buhay natin at alam niya may akda niyan ay walang iba kundi ang Panginoon at tayo lang ginamit yung mga karakter. Kumbaga sa pelikula, no? Siya ang director, tayo yung mga artista, no? At may kanya-kanya tayong mga bahagi. So salamat kay Brother Lloyd at purihin ng Panginoon at siya nga po ay tunay na nagkaroon ng maraming ginagamit talaga ang Panginoon, ano? Na noon ay parang akala mo ganun lang, pero yung pala ay pagbubukas na ng Diyos sa ating mga puso hanggang sa finally ay maunawaan talaga natin. Kasi kung hindi natin, halimbawa yung naranasan ni Lloyd ay ganun lang, ano? Magiging ritual lang yon.
hanggat hindi natin nakakatagpo talaga ang Panginoon personally, tinatanggap ang Panginoon. Kaya very important po talaga na na ma-encounter natin siya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi even nung panahon ni Kristo ay meron siyang mga babala, na sabi niya by lips ay parang maka-Diyos kayo, pero ang puso nyo ang layo. Ang ibig sabihin nun, wala talaga sila ugnayan sa Panginoon. Kaya nga kailangan, sabi nga doon sa Roma 10 verse 9 and 10, by believing with all our heart, with whole heart. Kaya yung ating pagtanggap sa Panginoon ay taos puso at buong puso. So yan po, purihin ng Panginoon sa buhay ni na Lloyd, Presi, and Brenda. Salamat sa inyong mga patotoo. Pwede ninyong i-keep yung inyong mga testimony, at someday ang prayer ko ay maipasa ninyo yan sa inyong mga anak, at magkaroon din sila ng tunay at totoong pananampalataya na meron kayo na inyong ipinahayag at ipinatotoo sa araw na ito. Actually, ang unang-unang nakikinig sa atin ay ang ating Panginoon, at siya ang natutuwa sa lahat ng inyong mga patotoo. At yan ay ating iingatan, at tayo magtutulungan, at tutulungan ko kayo, and then hindi na kayo bisita sa pamilya ng Diyos dati, pero ngayon hindi na kayo legitimate na mga anak na ng Panginoon. Okay? Ang sertipiko ng inyong pagiging anak ng Diyos ay walang iba kundi mula sa salita ng Diyos. Di ba? Sabi doon sa 1 John chapter 5 verse 11, 12, ang sabi niya doon, ito ang patotoo na kayo ay anak ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya sa anak ng Diyos na si Kristo Jesus. And then ang sabi ni John sa verse 13, isinusulat ko to sa inyo upang malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya pag tinanong kayo, paano nyo natitiyak na kayo ay ligtas na, mapupunta kayo sa heaven, may buhay na walang hanggang kayo, sure ba kayo na talagang pupunta kayo sa langit at papasok kayo sa kalangitan? Sabihin nyo, isinulat ninyo, at dito namin patutuhanan na kami tumanggap sa iyo, O Panginoon, ay kami mga anak mo na. So yun lang, babalik lang natin yung kanyang mga pangako. Kaya importante ang salita po ng Diyos ay atin pong naitatanim at naisa sa puso, hindi lamang naisa sa isip. Sige po, at tayo mag-pray muna tayo, magpasalamat, and then after that pupunta na tayo doon sa tubig. Sige, tayo po tumayong lahat. Tayo po ay para makaunat-unat tayo. Sige, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat po sa mga patotoo ng aming mga kapatid. Lord, salamat po sa pag-intervene mo at pagbibigay mo ng crossroad upang makatagpo kanila sa sangang daan, at makita nila ang liwanag ng iyong salita, makita namin ang aming mga sarili, kung ano aming katatayuan sa iyo, na kami makasalanan at ikaw ang aming banal na Diyos at tunay na mapagmahal na Diyos at aming tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa takdang panahon na kami kinatagpo mo, Panginoon. At mula ngayon, Lord, ay kami susunod, at ito'y aming gagawin sa simulain sa pagsunod sa tubig ng bautismo sa buhay po ni Lloyd, ni Presi at ni Brenda, Lord. At nandito po kami mga kapatiran din, at kami mga witnesses, Panginoon, at kami mga magpapatotoo na sila'y mga anak mo rin ayon sa kanilang mga kapahayagan. At ayon na rin sa Espiritu Santo mo na siya nagsasabi sa aming mga espiritu na kami ay mga anak mo na rin. Salamat po, Ama, at mali tinatagubilin namin sa iyo ang mga susunod pa naming gawain. Ingatan mo kami sa aming paglusong, sa aming pag-ahon, at sa natitirang mga oras namin sa mga salo-salo at mga fellowship. Lord, samahan mo po kami na iyong dakilang presensya. Lord, ang lahat ng tayo aming ginagawa, pinapanalangin na may pagpapasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay, sige, lang.